Dear Amihan Stories presents The Billionaires Made in Disguise, written by John B. Bakit nakatayo ka pa rin dyan, Manang Aida? Pukaw sa atensyon ni Audrey ng matandang si Manang Doris nang mapansing hindi siya gumagalaw sa kanyang kinatatayuan. Katatapos lang ng morning meeting nilang mga kasambahay sa maid's quarter at nagumpisa ng magpuntahan sa kanya-kanyang mga trabaho ang mga ito maliban sa kanya. Tumikhim si Audrey bago sumagot. Nilaliman niya ang kanyang boses para magtono siyang 50 anyos at hindi siya mabuko sa pagpapanggap niya bilang isang matanda na nagngangalang Aida. Masakit lang ang likod ko, siguro dahil na rin sa edad ko. Nakangiti niyang sagot. Nako, gets kita, Manang. Sa edad talaga natin ay hindi na natin maiiwasan ang pagsakit ng mga likod natin. Malungkot na sagot nito para magbigay ng simpatsya sa kanya at halos matawa siya sa pagtawag nito ng Manang sa kanya pero hindi niya iyon ipinahalata sa muli niyang pagyuko. Oo nga, ganito pala kapag tumatanda na. Wika niya at saka hinawakan ng kanyang balakang. Sinabi mo pa, kung ganon huwag ka muna magmadali. Magpahinga ka muna sandali bago mo puntahan ng trabaho mo. Ako naman ay babalik na sa mga labahin ko. Wika nito at paalis sa sana pero pinigilan niya ito. Teka, saan nga ako ulit nakatoka ngayon? Alangan niyang tanong dito. Unang araw niya sa mansyon at hindi niya maalala ang bilin sa kanya kung saan siya dapat na magtrabaho. Inaanto kasi siya nang turuan siya ng orihinal na si Manang Aida. At ngayon ay wala na siyang maalala sa mga bilin nito sa kanya. Manang Aida, ano ka ba? Hindi ba't sinabi na ng mayordoma kung saan ang trabaho mo noong 1 linggo pa? Nagiging makakalimutin ka na rin ba dahil sa edad mo? Nito at saka siya tinawanan. Ganun na nga siguro. Nahihiya niyang sagot. Sa study room ni Sir Ruel, doon ka nakatoka, hindi mo ba maalala? Oo nga pala. Tipid na sagot niya. Kung gano'n ay aalis na ako at baka hindi ko agad matapos ang mga labahin ko. Pagpapaalam nito. Siya sige. Ako man ay pupunta na sa study room ni Sir. Anya rito bago sila naghiwalay. Naglakad siya papunta sa ikalawang palapag ng mansyon, ayon na rin sa instruction ng matanda kanina kung nasaan ang study room. Namangha siya sa laki ng kwarto pagpasok niya at halos kuminang ang mga mata niya nang makita ang mga nakahilerang libro na nakaayos-ayon sa mga kulay na mga pabalat ng mga yon. Lalapitan sana niya ang shelf nang biglang may nagsalita mula sa kanyang likuran. Mamaya ka na maglinis dito, Manang. Wika ng isang lalaki gamit ang malamig nitong boses na automatikong nagpalingon sa kanya. Dahil sa gulat, ay hindi niya namalayang nagamit niya ang orihinal niyang boses. Sir, ano pong ginagawa niyo rito? Gulat na tanong niya at saka siya napatakip sa kanyang bibig nang mapagtantong nagamit niya ang totoo niyang boses. Kumunot naman ang noon ng binata, kaya lumakas ang kabog ng dibdib niya. Bakit parang kakaibang boses mo, Manang? Nagtataka nitong tanong. Napaatras siya. Hindi niya lubos maisip na matatanda ng lalaki ang boses ng totoong Manang Aida. Samantalang ang alam niya ay 1 linggo pa lang iyong nagtatrabaho sa mansyon. Ibinaba niya ang kanyang mga kamay at saka inayos ang sarili sa harap nito. Tumikim siya bago sumagot gamit ang pangmatanda niyang boses. Naku sir, nagulat lang po ako sa biglang pagpasok kaya tumaas ang tono ng boses ko. Palusot niya habang iniiwasan ng mga mata nito. Hindi ito agad na sumagot kaya napuno ng katahimikan ng kwarto. Ilang sandali pa ay saka ito muling nagsalita. Bumalik na muna kayo sa quarters niyo at may kailangan akong gawin dito sa study room. Ipapatawag ko na lang kayo kapag tapos na ako. Casual na sabi nito. Sige po sir. Sagot niya at saka mabilis na lumabas mula sa kwarto. Matapos niyang isara ang pinto ay saka pa lang siya nakahinga ng maluwag. Muli, nagbalik siya sa pagiging Audrey dahil wala namang nakakakita sa kanya. Hindi naman siguro niya ako nabuko, no? Ay, bahala na. Pero teka, ano kayang pabango niya at ang bango ng amoy niya? Mahina niyang bulong sa sarili bago naglakad papunta sa maid's quarter sa ibabang palapag ng mansyon. 22 taon na si Audrey.
Nasa huling taon na siya ng pag-aaral sa kursong cosmetology sa isang universidad sa Maynila. Mahilig siyang mag-makeup mula pa nung bata siya. Pero ni minsan ay hindi pumasok sa isip niya na gagamitin niyang talento niyang iyon para ayusin ang sarili bilang ang matandang si Manang Aida na isang kasambahay sa mansyon ni Ruel Luistro. Binayaran niya ng malaking halaga ang totoong Manang Aida para palitan niya ito bilang kasambahay sa loob ng 2 linggo. Hindi ito agad na pumayag nung una. Pero dahil gipit din ito sa pera, sa huli ay pumayag din ito sa pakiusap niya dahil na rin sa tulong ng kanyang kaibigang si Carissa na pamangkin ng matanda. Manang Aida! Sigaw ng isang lalaki mula sa labas ng kwarto, kaya bigla siya nagising at mabilis na pumunta sa harap ng pinto para buksan yon. Hindi niya namalaya na nakatulog pala siya habang naghihintay na ipatawag siya. Dahil sa biglaang pagising, ay muli niya nagamit ang totoo niyang boses nang hindi niya namamalayan. Yes? Sagot niya sa bagong dating habang kinukuskus pa ang kanyang mga mata. Ano po nangyari sa boses niyo, Manang Aida? Nagtatakang tanong na lalaking tauhan na naghahanap sa kanya, kaya naman bigla siyang natauhan. Tumikim siya at sumagot sa pangmatanda niyang boses. Anong ibig mo sabihin, iho? Natataranta niyang sagot. Nagkamali lang siguro ako, Manang. Ang pinapasabi pala ni Sir Rowell na pwede ka na maglinis sa study room. Oo, siya sige. Kung gano'n ay pupunta na ako. Sige po, Manang. Lumabas na siya mula sa kwarto at saka pumunta sa study room. Kinagabihan, umuwi na siya sa isang maliit na hotel kung saan siya kasalukuyang tumutuloy. Mabuti na lang at hindi stay-in si Manang Aida sa mansyon, kaya hindi niya kailangang isuot hanggang pagtulog ang kanyang prosthetics. Summer vacation nila ngayon sa universidad at nagsinungaling siya sa pamilya niya na magbabakasyon siya sa kanyang kaibigang si Carissa at naniwala naman ang mga ito sa kanya. Nagpasya siyang maligo muna. Pagkatapos niya pumasok sa banyo ay saka siya naghubad ng damit at inumpisahang bakbaki ng manipis na prosthetic na gamit niya para magkaroon ng wrinkles sa mukha niya. Pagkatapos ay saka niya rin binura ang kanyang makapal na makeup gamit ang tubig sa gripo. Kaya naman lumantad ang orihinal niyang itsura. Good job, Audrey! Papuri niya sa sarili habang tinitignan ang refleksyon sa harap ng salamin. Sayang at kailangan mong itago ang bilugan mong mga mata at matangos mong ilong gamit ang makapal na makeup. Hindi pa naman bagay sa makapal mong labi ang maputlang lipstick. Pero okay lang yan. Napaniwala mo naman ang lahat na matanda ka. Good job, girl! Pambobola niya sa sarili habang tinatapos na ilugay ang kanyang mahabang buhok na nakapusod. Madalas niyang kausapin sa ganoong paraan ang kanyang sarili para palakasin ang kanyang loob. Madalas ay ang ate niya ang nagpapalakas sa loob niya, kaya naman mataas ang paghanga niya rito. Kaya hindi niya hahayaan na kung sino lang ang pakakasalan nito. Sisiguraduhin niyang palalabasin niya ang totoong pagkatao ni Rowel para malaman kung karapat-dapat ito sa kanyang ate Andrea. Kinabukasan ay maagang bumalik si Audrey sa mansyon ni Rowel. Okay na ba ang likod mo, Manang? Tanong ni Manang Doris habang umuupo sa tabi niya. Kasalukuyan silang kumakain ng tanghalian sa maid's quarter at halos masamid siya sa muling pagtawag nito ng Manang sa kanya. Okay na ako. Naghina niyang sagot at saka muling nagpatuloy sa pagkain. Mabuti naman. Teka, bakit ang dami mo naman yatang pagkain? Matutunawan ka pa ba niyan? Alam mo naman, Manang, na habang tumatanda tayo, saka naman mas lalong humihina ang panunaw natin sa pagkain. Nag-aalala nitong sabi matapos nitong makita ang gabundok na kanin at ulam sa kanyang plato. Napatigil naman sa pagsubo si Audrey. Nakalimutan niyang dapat pala ay iayon niya pati ang kanyang pagkain sa kanyang edad. Naglaway kasi siya sa pagkain nang makita ang iba't ibang klase ng luto ng karne sa kusina ng mga trabahador, kaya naparami ang kuha niya. Madalas kasi ay puro gulay ang pagkain nila sa bahay dahil sobrang health conscious ng pamilya niya. Cheat day ko kasi ngayon. Palusot niya dahil wala siyang ibang maisip na sagot. Aba, sa edad mong iyan ay marunong ka pa palang mag-diet. Namamangha nitong sabi at alangan na lang siyang ngumiti dito bago sila muling nagtuon ng pansin sa pagkain.
May iba pang mga kasambahay na pumasok sa maid's quarter para kumain at lahat ng mga ito ay may edad na. Naalala niyang isang chismis na narinig niya na mahilig raw sa babaeng may edad ang amo nila. Para makumpirma iyon, ay napagpasya na lang niyang tanungin si Manang Doris na katabi niya. Ay, bakit nga ba matatanda lang ama, kasambahay ni Sir Ruel? Bulong niya rito. Nilunok muna ng matanda ang pagkaing nasa bibig nito bago bumulong sa kanya. Hindi naman ganito dati, Manang. Yung mga batang babae kasi palagi may masamang bala kay Sir Ruel. Kaya kinailangan ng may gawin si Sir Ruel para matapos yon. Masamang balak? Oo. Yung ibang mga babae sinasadya nilang hindi magsuot ng brat panty para akitin si Sir Ruel kapag naglilinis sila sa harap niya. Kaya naman nung dumalas sa mga ganong eksena, ay sa kanya pinagtatanggal ang mga batang kasambahay at kumuha na lang na may mga edad na. Kuwento nito. Napaisip ng malalim si Audrey. Ikalawang araw pa lang niya sa mansyon ay nasagot ng ilang katanungan niya tungkol sa binata. Siya man ay aminado na ang mga tsismis na narinig na tungkol sa lalaki ay walang katotohanan. Kanina lang ay sinadya niyang guluhin ang binata habang naglilinis siya sa study room at abala naman ito sa pagbabasa. Sinasadya niyang ihulog ang mga librong pinupunasan niya at ni hindi man lang ito nagtuon ng atensyon sa kapalpakan niya. Pinagpahinga pa siya nito ng maaga, kaya naman lumagi na siya sa maid's quarter bago pa man ang oras ng tanghalian. Grabe naman pala sila. Kung ganon, hindi pala totoo narinig kong chismis na kusang nagre-resign ng mga batang kasambahay dahil sa sama ng ugali niya. Ay, nako, wala yang katotohanan. Ang bait kaya ni Sir Ruel. Talagang mapang-abuso lang ang ibang tao dahil alam nilang mabait si Sir. Dagdag pa nito. Marami na rin siyang narinig na chismis tungkol kay Ruel mula kay Carissa. Isa kasi sa mga natanggal na kasambahay ay ang pinsan nitong dalaga na kinalaunan ay pinalitan ng tiyahin niyang si Manang Aida. Nung una ay hindi naman siya interesado sa binata, pero nang malaman niyang ito ang pakakasalan ng kanyang kapatid, ay pinilit niyang hagilapin lahat ng impormasyon tungkol dito. Pero bakit wala pa siyang asawa? Ilang taon na nga siya? Mukha kasi nasa tamang edad na siya para mag-asawa. Tanong pa niya. Ang alam ko ay nasa late 20s na si Sir Ruel at hindi naman siya nagmamadaling magpakasal kasi may nakatakda na siyang pakasalan dati pa. Sagot nito. Ay, sino naman ang babae? Tanong niya kahit alam niya na tinutukoy nito ay ang kanyang ate Andrea na kasing edad rin pala ng binata. Anak daw ng kaibigan ng daddy niya at narinig ko na malapit na silang magkita. Sana nga magustuhan siya ni Sir Ruel para naman mag-asawa na yon at hindi puro trabaho lang ang inaatupag niya. Ano bang balak niyang gawin sa maraming pera gayong successful naman ang mga negosyo nilang mag-ama? Sayang nga lang at maaga na byudo ang papa niya. Nalungkot ito sa huling sinabi, kaya iniba niya ang paksa ng pag-uusap nila. Talaga bang maraming pera sila? Naku Manang Aida, hindi ba halata sa malaking mansyon nila? Alam mo bang marami pa silang pagmamay-aring mga mansyon sa iba pang lugar at pati na rin sa ibang bansa? Abay kung ganon, bakit siya ipapakasal ng papa niya? Mayaman din bang babaeng pakakasalan niya? Ay, yun ang hindi ko alam. Sagot nito. Natahimik siya sa nalaman niya. Hindi niya maisip kung bakit napili ng papa ni Ruel ang pamilya nila, samantalang hindi naman sila ganoong kayaman. Kung tutuusin at maliit lang na clothing store ang pinapatakbo ng kanilang pamilya. Doon din nagtatrabaho ang kanyang kapatid sa kasalukuyan. Hindi pa naikwento kahit kailan ng papa niya ang relasyon ng pamilya niya sa mga Luistro, kaya nabigla sila magkapatid nang malaman nila na sobrang yaman pala na lalaking balak ng mga itong ipakasal sa kanyang kapatid. Oh, bakit natahimik ka, Manang? Wala. May naiisip lang ako. Nako, tapusin na nga natin ang pagkain para makabalik na tayo sa mga trabaho natin. Pag-iiba nito ng paksa. Oo nga. Wala sa sarili niyang sagot. Ginabi ng uwi si Audrey nung araw na yon. Pagdating sa hotel room niya, ay saka siya tumuloy sa kama at humiga doon nang biglang magring ang cellphone niya na nasa kanyang bulsa. Kinuha niya yon at mabilis na sinagot nang mabasa ang pangalan ng kanyang kapatid sa screen yon. Nasanay siyang gamit ang pangmatandang boses kaya naman nasagot niya sa ganoong paraan ang kanyang kapatid. Ate, kamusta? Ano balita sa bahay? Ano nangyari sa boses mo, Audrey? Mabilis na tanong nito sa kanya.
Inilayo niya ang cellphone sa tenga niya bago siya tumikim ng ilang beses. Pagkatapos ay sa kanya iyon muling inilapit sa kanyang tenga para sagutin ng kapatid. Okay lang ako ate, kumusta sa bahay? Eto, tahimik kasi wala ka. Sagot nito kaya natawa siya. Miss mo na ako no? Oo naman, mabibingin na nga yata ako sa sobrang katahimikan dito. Wala kasing batang bulong ng bulong. Dagdag nito kaya siya lalong natawa. Nang aasar ka na naman ate. Ikaw, kumusta ka naman dyan? Hindi mo naman siguro kinakausap ang sarili mo dyan, no? Napakagat siya ng labi sa hiya. Ate, ano ka ba? Nakalimutan mo ba ang mas madaldal si Carissa sa akin? Palusot niya. Oo nga. Naku, kung si Carissa nga ang kasama mo, sigurado hindi kayo mapapanisan ng laway sa sobrang kadaldalan nyo. Wika nito sabay tawa. Siya naman ay natahimik sa kabilang linya. Oh, bakit bigla ka natahimik? Tanong nito nang hindi siya sumagot. Naisip ko lang ate, talaga bang magpapakasal ka sa lalaking sinasabi ni Papa? Bakit naman biglang napunta doon ang usapan? Wala lang. Hindi ka ba nag-aalala? Para saan? Naku, Audrey. Problema na ng matatanda yon, kaya wag mo nang isipin. At ano namang masama kung magpakasal ako sa lalaking yon? Mali naman natin, baka magustuhan ko nga siya sa huli, hindi ba? Muli siyang hindi nakasagot. Kakaunti pa lang ang alam niya tungkol kay Ruel at gusto niya itong makilala ng lubusan para sa kanyang kapatid. Pero ate, sabihan mo ako agad kapag ayaw mong magpakasala. Itatakas talaga kita. Buong puso niyang sabi. Sira ka talaga. Bakit naman ako tatakas kung pwede naman akong tumanggi? Nakakalimutan mo yatang mas matigas ang ulo ko sa'yo. Basta kung magpapakasal ako, ikaw ang makeup artist ko ha? Biro nito kaya napatawa siya. Oo naman ate, sagot niya. O siya sige na, kailangan ko nang ibabata at maaga pa ako sa office bukas. Kinamusta lang kita dahil nag-aalala ako sa'yo pero parang okay ka naman. Mag-enjoy ka sa bakasyon mo, Audrey ha? Bye! Yes ate, tawagan mo na lang ako ulit. Bye! Sagot niya at saka tinapos ang tawag. Ibinaba niya ang kanyang cellphone sa kanyang tabi at pumikit. Sa sobrang dami ng kanyang iniisip ay hindi rin siya nakatulog ng gabing yon. Araw ng day off ni Audrey at nagpunta siya sa mall. Pinili niya magpunta sa isang bookstore para mamili ng mga magazine na tampok ang mga bagong labas na mga makeup ng iba't ibang brands. Pumili siya ng ilang magazine pagpasok doon at saka umupo sa upuan sa harap ng malapad na mesa habang tutok ang kanyang atensyon sa magazine na nasa harap niya. Pagupo niya ay napukaw ang atensyon niya ng pamilyar na kaaya-ayang amoy, kaya naman naibaba niya sa mesa ang magazine at mabilis na tinignan ang taong nasa harap niya kung saan nanggagaling ang amoy. Nanlaki ang mga mata niya na makita si Ruel na nakaupo at nagbabasa ng libro sa harapan niya. Ilang minuto niya itong pinagmasdan at naputo lang nang bigla itong magsalita habang nakatitig sa kanya. Tapos ka na bang pag nasaan ako? Tanong nito habang hindi inaalis ang tingin sa librong hawak nito. Kumunot ang noon niya at saka iritable na sumagot. Ha? Anong ibig mo sabihin? Kanina ka pa nakatingin sa akin at halos hindi na ako makapag-focus sa binabasa ko. Kasi parang mabubutas ang mukha ko dahil sa init ang pagtitig mo. Hirit pa nito. Lalo siyang nairita kaya naman napalakas ang boses niya sa pagkapikon sa binata. Aba, ang kapal mo naman, mister. Bakit naman kita tititigan? Kontra niya. Kung ganon, punasan mo muna yung laway mo. Tumulo na yata dahil sa sobrang pagnanasa mo sa akin. Tukso nito habang nakangisi. Biglang nag-init ang mukha niya at mabilis niyang pinunasan ng labi at saka siya natauhan sa kanyang ginawa dahil alam niya sa sarili niyang hindi naman tumulo ang laway niya. At isa pa, alam din niyang hindi naman nakatingin si Roel sa kanya kaya napagtanto niyang tinutokso lang siya nito. Anong laway yung sinasabi mo? Ang yabang mo naman para isipin lahat na lang ng tao pag nanasaan ka dahil gwapo ka. Wala sa sariling sagot niya. Napayuko na lang siya sa hiya dahil sa kadaldalan niya. So, nagagapuan ka nga sa akin. Tanong nito habang nakangisi. Tinignan niya ito at nagtama ang kanilang mga mata. Pagkatapos ay naningkit ang mga mata niya. Kung nakakatunaw ang tingin, baka lusaw na ang lalaki. Sanay ka na sigurong titigan ng mga tao, no, mister? Well, I'm not going to deny that.
Kibit balikat ang sagot nito habang muling ituon ang atensyon sa binabasa nito. Umismid siya rito at saka sinubukang asarin ito. Well, sorry to disappoint you pero hindi naman ako sa'yo nakatingin kundi sa librong binabasa mo. Nabura ang ngiti sa mukha nito at saka siya tinignan ng diretsyo. What do you mean? Nagtataka nitong tanong. Siya naman ang umisi at saka muling kinuha ang magazine na ibinaba niya sa mesa at saka iyon muling binasa. Natapos ko na kasing basahin ang libro na yan. Pagsisinungaling niya. Hindi niya pa yun binabasa kahit isang beses. Pero pamilyar sa kanya ang librong iyon dahil naikwento ng madaldal niyang kaibigang si Carissa ang laman ng libro na yon. Natahimik naman si Roel. Pakiramdam niya ay nanalo siya sa pag-aasara nilang dalawa, kaya naman pinipigilan niyang hindi matawa. Well, what can I say? Nahihiyang sagot nito at saka yumuko. Mahina siyang natawa bago takpan ang mukha niya gamit ang magazine na hawak. Hindi siya makapaniwalang mabilis lang palang mabola ang bilyonaryong lalaki na amo niya. Huwag ka kasing masyadong assuming, mister. Hirit pa niya at napakamot na lang sa ulo ang binata at hindi na sumagot pa. Casual lang na bumalik sa pagbabasa si Roel pero siya naman ay hindi mapigilang magnakaw ng tingin dito. Wala sila sa mansyon ngayon, kaya libre siyang titigan ito hanggat gusto niya, kaya naman pinagsamantalahan niya iyon. Pinagmasdan niya ang mukha nito. Napansin pa rin niya ang mahaba nitong pilik mata at bilugan nitong mata kahit na nakasalamin ito. Balita niya ay mahilig din daw itong mag-gym, kaya naman halata sa hubog ng katawan nito ang matipuno nitong tindig kahit na nakaupo ito. Simpleng drift polo na kulay navy at itim na jogger pants lang ang suot nito, pero halata ang kagwapuhan nito. Hindi niya tuloy maiwasan na pagmasdan ito habang nagbabasa. Dahil kamukha nito ang mga gwapong tauhan na madalas ay ikuwento sa kanya ni Carissa sa mga romance books na kinahihiligan nito. Sa libro ka pa rin nakatingin. Tama ba ako? Biglang tanong nito nang hindi siya tinitignan. Mabilis niyang tinakpan ang mukha niya gamit ang magazine nang mabuko siya nito. Oo naman. Well, hindi naman kita pipigilan kung titigan mo. We're in a public space and you're free to look at me all you want. Muli nitong pagyayabang kaya nairita na naman siya. Hindi niya lubos maisip na ito pala ang totoong pagkatao ng binata. Kaya nang hindi na niya mapigilan ang sarili, ay tumayo siya at isinara ang magazine na binabasa. Ipinatong niya iyon sa iba pang magazines na dala niya bago pa buhati ng mga yon at ikulong sa mga bisig niya. Huwag kang masyadong mayabang, mister. Baka matulad ka sa bidang lalaki sa librong binabasa mo. Gwapo nga, pero tegi naman. Sabi niya bago taas noong umalis sa harapan nito. Narinig niya ang pagbagsak ng libro na hawak nito. Marahil ay sa gulat nito matapos itong ma-spoil sa ending ng librong binabasa nito. Ngiting tagumpay ang bitbit ni Audrey pauwi sa kanyang hotel. Alam niyang immature ang ginawa niya pero nag-enjoy siyang basagin ang kayabangan nito. Kinabukasan ay tahimik na nag-aayos ng mga bagong libro si Audrey bilang si Manang Aida sa likuran ni Ruel na abala sa pagbabasa ng libro. Napansin niya kung gaano ito kahilig sa pagbabasa dahil tutok na tutok ang atensyon nito sa ginagawa matapos niyang sumulyap dito ng ilang beses. Manang, pwede ba ako magtanong sa inyo? Biglang tanong nito habang nakataligod pa rin sa kanya. Napatigil naman siya sa kanyang ginagawa. Ano po yun, sir? Sagot niya sa pangmatandang boses. I know, this is out of nowhere. Pero ano pong gagawin niyo sa isang tao kapag bigla na lang niyang ini-spoil ang ending ng librong binabasa niyo? Seryoso nitong tanong. Hindi siya makasagot. Hindi niya lubos maisip na iniisip pa rin ito ng lalaki hanggang sa oras na yon. Gusto niyang matawa ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi ko po yata kayo maintindihan, sir. Tipid na sagot niya para magpalusot. Kunot ang noon nitong lumingon sa kanya. May nakilala kasi akong babae kahapon. Sa sobrang daldal niya, pati ending ng binabasa ko, sinabi niya, ano po kayong maganda gawin sa susunod na makita ko siya? Kinalma niya ang sarili at saka tumalikod dito bago muling bumalik sa trabaho sa pagsalansan sa mga libro sa malaking bookshelf. May ginawa po ba kayo sa babae kaya niya ginawa yon? Simpleng tanong niya. Meron nga ba? Pinagsabihan ko lang naman siya kasi naglalaway siya sa kakatitig sa akin. Nagpanting ang mga tenga niya pero pinilit niyang hindi ipahalata ang pagkairita.
Sigurado po ba kayo ang tinitignan ng babae, sir? Baka naman po nagkamali lang kayo. Naku, Manang Aida. Hindi naman ako magkakamali sa ganung bagay. Alam na alam ko kapag may nakatingin sa akin. Ganun po ba, sir? Bakit niyo naman po kailangan pag-isipan kung anong gagawin niyo sa susunod niyong pagkikita? Hindi po ba siya estranghero sa inyo? She doesn't know this. Pero nakilala ko na siya pagpasok pa lang niya sa bookstore. Kaya nga kahit na naiinis ako kapag may nakatitig sa akin ay hindi ko yung naramdaman sa kanya. Because I know who she is. Wika nito. Nagulat siya sa naging pahayag nito dahil wala siyang maalala na nagkita na silang dalawa noon. Paano niyo po siya nakilala, sir? Mahabang kwento. Tipid nitong sagot habang nakangiti. Hindi niya alam ang sunod na itatanong para magkwento pa ito, kaya biniro na lang niya ito. Nako, sir, tinamaan po yata kayo sa kanya, kaya hindi niyo makalimutan. Maganda po ba? She's really pretty, Manang. Ang simple lang ng ayos niya, hindi katulad ng ibang babae sa panahon natin ngayon. Seryoso nitong sagot. Naramdaman niya ang pag-iinit ng mukha niya. Hindi niya akalaing matatandaan siya ng binata dahil hindi naman siya ganoong nag-aayos nung araw na yon at simple lang ang suot niya. Naguguluhan siya kung bakit tinawag siyang maganda nito. Okay ka lang, Manang? Bakit ang pula po ng mukha niyo? Nag-aalala nitong tanong sa kanya. Okay lang po ako, sir. Aniya at saka mabilis na tumalikod. Anyway, I'd like to meet her again. But I'm still not forgiving her for spoiling the book. Dagdag nito. Ang random po ng tanong ko, ano po, Manang? Sige po, bumalik na po kayo sa trabaho niyo. Wala sa sariling bumalik sa kanyang trabaho si Audrey matapos ang pag-uusap nila ni Rowell. Nagnanakaw siya ng tingin dito pero napatigil siya nang maalalang sinabi nito na alam nito kapag may nakatitig dito. Pinili na lang niyang maging abala sa ginagawa para hindi na mag-isip pa. Sa maghapong yon ay naging lutang siya sa kanyang trabaho. May kakaiba siyang nararamdaman sa dibdib niya pero hindi niya yon maintindihan. Gusto lang naman niyang makilalang binata para siguraduhin karapat-dapat itong maging asawa ng kanyang ate, pero naguguluhan siya sa nararamdaman para dito. Lalo pa siya naguluhan na makatanggap ng tawag mula sa kanyang papa kanina. Sa susunod na linggo daw, ay dadalaw sa kanila si Rowell kaya kailangan niyang umuwi sa kanila. Bakit nag-iba yatang style mo, Audrey? Hindi ba sobrang kapal naman ang makeup mo? Puna sa kanya ng kanyang ate nang makita ang ayos niya paglabas niya ng kwarto. Kakauwi niya lang noon sa kanila dahil sa utos ng kanyang ama. May sinusubukan lang akong trend, ate. Palusot niya. Hindi rin niya alam kung paano ipapaliwanag ang ayos niya. Kinulot niya ang buhok at saka siya gumamit ng nude na kulay ng lipstick at smoky na eyeshadow na hindi niya madalas na ginagawa. Naglagay pa siya ng peking nunal lumalapit sa kanyang labi para mag-iba ang kanyang itsura. Sinubukan niyang baguhin ang itsura para hindi siya makilala ni Ruel kapag nakita siya nito sa pagdalaw nito sa kanila ngayong araw. Sigurado ka? Halos hindi na kita makilala sa ayos mo. That's what I'm aiming for. Ha? Anong ibig mo sabihin? Wala, ate. Teka, dumating na ba siya? Hindi pa, pero malapit na raw siya. Let's go get ready. Naglalakad na sila nang hilahin niyang isa nitong braso. Ate, what? Nakangiti pero may halong pagtataka sa mukha nito. Basta tandaan mo, hindi mo kailangang magpakasal sa kanya para lang sa mga magulang natin, ha? Seryoso niyang sabi. Tuluyang humarap sa kanyang kapatid at saka hinawakan ng pareho niyang kamay. Alam ko, don't worry, I will decide for myself. Promise? Yes, I promise. Teka, bakit pa sobrang worried ka? Natatawa nitong sabi. Hindi naman. Tipid niyang sagot. Siya man ay hindi maintindihan ng kanyang sarili sa ikinikilos niya. Tara na. Muli nitong alok at saka na sila pumunta sa kanilang living room para hintayin ang pagdating ni Rowell. Welcome to our humble home. Bati ng mga magulang niya pagpasok ni Rowell sa kanilang bahay. Thank you for having me, Mr. and Mrs. Salas. Sagot nito na may malapad ang ngiti sa mga labi. Ano ka ba, Rowell? Just call us Tito and Tita. Ito mga dalaga ko. Come on, mga anak. Introduce yourselves. Utos ng papa niya sa kanilang magkapatid. It's nice to meet you. I'm Andrea. Pagpapakilala ng kanyang ate matapos makipagkamay sa lalaki. Hinanda naman niyang sarili para harapin ang binata. Umaasa siya na hindi siya nito makikilala.
It's nice to meet you. I'm Ruel. Wika nito sabay alok sa kamay nito sa kanya. Inabot niya iyon saka malapad ng umiti. I'm Audrey. Tipid na sagot niya. Naghintay siya na may sabihin ito pero mabilis na bumalik ang atensyon nito sa mga magulang niya pagkatapos itong pakawala ng kamay niya. Nakahinga siya ng maluwag dahil tila hindi siya nakilala ni Ruel. Ngunit sa isang banda ay hindi niya maintindihan ng sarili kung bakit nakaramdam siya ng dismaya nang hindi siya nito nakilala. Let's go to the dining room. Naganda kami ng kaunting makakain para sa'yo. Wika ng mama niya sa lalaki. Let me pour you a drink. Alok ni Ruel sa kanyang papa nang nasa harap na sila ng mesa. Sinalina nito ng wine ng baso ng kanyang ama. Ang wine na iyon ay dala ni Ruel bilang regalo. Thank you. Sagot ng kanyang papa saka nito iniikot ng ilang beses ang wine glass bago iyon tuluyang tinikman. Sana nagustuhan niyo po, Tito. I chose a light one for you kasi sabi ni Papa, hindi kayo mahilig sa matapang na alak. I like it. Hindi nga ako mahilig sa wine but I think this one is pretty nice. Ngayon, alam ko na kung bakit sikat na sikat ang kumpanya niyo. I'm glad you liked it. Let me pour some for the ladies too. Pahayag nito at saka voluntary yung tumayo habang hawak ang bote ng wine sa isa nitong kamay at nagsali ng laman iyon sa wine glass ng kanyang ate at mama. Nung siya na ang susunod itong sasalinan, ay diretso sa mata niya itong tinitigan pero nakaramdam siya ng pait nang hindi man lang ito nagtuon ng atensyon sa kanya. Kumusta ang papa mo? Tanong ng papa niya. He's doing good, Tito. In fact, he'd like to apologize for not making it here. May business kasi siya out of the country. Paliwanag nito. Nag-iikot pa rin ba siya sa iba't ibang bansa para tumikim ng mga wine? Opo, tutok na tutok pa rin po siya sa negosyo niya. Wala pa rin pa siyang pinagbago. Naalala ko tuloy dati. Alam ng lokong hindi ako mahilig uminom pero sinasama niya pa rin ako noon para tikman ng wine ng iba't ibang bar dito sa bansa. Noon pa lang po pala, mahilig na sa wine ng papa ko. Wika nito habang nakangiti. Dahil sa kanya, kaya palagi ako may hangover noon. Ang akala ko rin hindi na niya itutuloy ang pangako namin noon na ipapakasal namin ng mga panganay namin kapag nasa tamang edad na dahil lasing din kami nang pag-usapan namin yon. Natatawa nitong pahayag. No, Tito. Hindi po'y nakakalimutan ng papa ko. Palagi niya nga pong kinukwento kung paano niyo po siya tinulungan nung nag-umpisa pa lang siya sa business niya. Nakakatawa nga rin pong marinig kung gaano ka, kapilyo nung nasa high school pa lang po kayo. Nakangiting kwento nito. Pati ba naman yun ay sinabi pa sa'yo ng lokong yon? Pagbibiro ng kanyang papa, kaya naman sila natawang lahat maliban sa kanya, na kanina pantahimik. Are you okay, Audrey? Bakit ang tahimik mo? Nag-aalalang tanong ng kanyang mama, kaya napatingin ang lahat sa kanya. Nagulat lang siguro si Audrey kasi wala naman akong binabanggit sa kanila na kilala at mayaman pa lang isa kong kaibigan. Paliwanag ng kanyang ama para sa kanya. Pilit siyang umiti bago sumagot sa mga ito. I'm okay, ma. Medyo wala lang ako sa sarili kasi malapit na naman ang pasukan. Mahina niya sabi habang nakatuon ng atensyon sa kanyang pagkain sa mesa. O baka naman kinakabahan ka lang kasi may kasama tayong gwapo ngayon sa mesa. Biro ng kanyang papa, kaya naman nairita siya rito. Stop it pa! Nakakapanibago ka naman kasi bunso. Sa sobrang daldal mo kahit sarili mo ay kinakausap mo. Tapos ngayon wala kang imek. Believe me, she's not always like this. She's always entertaining when she's herself. Baling nito kay Ruel at ngumiti lang ang huli. Tumahimik na lang siya. Nag-usap pa ang mga ito tungkol sa iba't ibang bagay at nakinig lang siya sa mga ito habang pinaglalaruan ng pagkain sa kanyang plato dahil wala rin siyang ganang kumain. Well, speaking of the wedding. Ng kanyang papa kaya biglang nanigas ang kanyang katawan. Nag-angat siya ng tingin at nakitang parehong nakangiti si Ruel at ang kanyang ate Andrea na magkatabi ang mga upuan sa harapan niya. Pinagmasdan niya mga ito at may kakaiba na naman siyang naramdaman sa kanyang dibdib nang mapansin kung gaano kabagay ang mga ito sa isa't isa. Napakagwapo ni Ruel at sobrang ganda at mature din ang kanyang ate. Bagay na bagay ang mga ito at alam niyang magiging masaya ang ate niya kapag nagkatuluyan ito ang binata. Pero sa isang banda, parang may matalim na sumaksak sa dibdib niya habang iniisip ang pagpapakasal ng mga ito. Napaisip pa siya na baka may sakit na siya sa puso sa sobrang pag-aalala niya. Bigla siyang tumayo para magpaalam sa mga ito dahil biglang sumama ang pakiramdam niya.
I'll go to my room. Medyo masama po kasi ang pakiramdam ko. Are you okay, Audrey? Nag-aalala ng tanong sa kanya ng kanyang kapatid. I'm fine, ate. Napagod lang siguro sa biyahe. Palusot niya. Papasok na ako sa kwarto ko. Paalam niya at saka umalis nang hindi man lang hinihintay ang sagot ng mga ito. Ibinaon niya ang kanyang mukha sa isang unan nang mahiga siya sa kama pagpasok ng kwarto. Huwag mo nang lokohin ang sarili mo, Audrey. Wala kang sakit sa puso. Nasasaktan ka lang kasi may gusto ka na kay Ruel. Mahina niyang sabi sa sarili. Naramdaman niyang biglang lumuwag ang pakiramdam niya na sa wakas ay aminin niya sa sarili ang damdamin. Nanatili siya sa ganong posisyon hanggang sa hindi namalaya na nakatulog na pala siya. Lumipas ang ilang minuto at bigla siya nagising sa makatok sa kanyang kwarto. "Come in!" Sigaw niya. Sigurado siyang ang kanyang ate ang gustong pumasok sa kanyang kwarto kaya hindi na siya nag-ayos ng sarili habang hinihintay ang pagpasok nito. Pero mabilis siyang napatayo nang marinig ang boses ni Ruel. "Sa tingin mo ba talaga hindi kita makikilala?" Anito na may mapaglarong tono. Hindi pa siya makapaniwala nung una, kaya nanatili lang siyang nakatayo na parang estatwa. Pagkatapos nitong isarang pinto at maglakad palapit sa kanya, ay saka lang siya muling kumilos at umurong hanggang sa mapaupo siya sa kama. Anong ginagawa mo rito?" Gulat na tanong niya. "Ano sa palagay mo?" Tanong nito pabalik habang nakangisi at saka lalong binawasan ang pagitan nila sa isa't isa. "At bakit nasa kwarto kita? Alam mo di Papa na nasa kwarto kita? Alam mo ba kung anong pwede niyang gawin sa'yo kapag nalaman niyang bigla ka nalang pumasok sa kwarto ng anak niya?" Giit niya. "Ang father-in-law ko ba ang tinutukoy mo? Siya lang naman nagturo sa akin kung nasa ng kwarto mo." Sagot nito at lalo pang tumaas ang gilid ng labi nito. "Bakit naman gagawin ng Papa yon?" Hindi makapaniwalang tanong niya. "Kasalanan ko ba kung close na kami agad? Marunong na sigurong kumilala ng taong father-in-law ko. Hindi katulad ng isa dyan na nag-i-spoil ang ending ng libro sa taong unang beses pa lang ninakilala." Sagot nito. Hindi siya makapag-isip ng ibabatong sagot dito, kaya ilang minuto din siyang natahimik. "Galit ka pa rin ba dahil sa nagawa ko? Napakaisip bata mo naman pala para magtanim ng sama ng loob dahil sa ganong kaliit na bagay." Asik niya. Nabura ang ngiti sa labi nito at pagkatapos ay saka humalokip-kip. Muli itong naglakad hanggang sa nasa harap na niya ito. "Maliit na bagay?" Tanong nito habang nakatunghay sa kanya. Hindi ba?" Kinakabahan niyang sagot matapos iwasan ng pagtitig nito sa kanya. "Bakit ka nag-iiwas ng tingin ngayon? Nagsawa ka na ba agad sa kagwapuhan ko?" Pang-iinis nito kaya muli niyang iniangat ang mukha niya para titigan ito. "Mayabang ka pa rin." Siguro, but I'm not a liar. Hindi katulad ng isa dyan, sobrang guilty. Kaya naman para hindi ko siya makakilala, ay binago niya ang itsura niya. Tama ba ako? Although, I must admit that, you suit this style as well. Wika nito nang may nakakalokong ngiti sa mga labi. "Huwag mo na nga akong bulahin, mister." It's Ruel, Audrey. "Fine, Ruel. Happy now?" No, hindi pa ako nakakabawi sa ginawa mo sa akin. Giit nito. Muli siya yumuko at saka bumuntong hininga bilang pagsuko. "Ay, okay, fine. Ano bang gusto mong gawin ko para mapatawad mo ko?" Simpleng sagot niya. Pwede ko bang gawin kahit anong gusto ko? "Oo na, para hindi ka na po magtanim sa akin ng sama ng loob. Mukhang ikaw yung tipong dinadala hanggang sa hukay ang sama ng loob sa isang tao eh." You know me quite well. Pinaimbestigan mo ba ako? O baka naman, ikaw mismo, iniimbestigan mo ko nang hindi ko nalalaman. Nanlaki ang mga mata niya at gulat na napatingin dito. Ang galing mo naman gumawa ng kwento. Siguro na-impluwensyahan ka na ng mga librong binabasa mo. Sabihin mo na lang kasi kung anong gusto mong gawin ko." Pasimple niyang sagot para hindi nito mahalata ang kaba niya. Then, don't stop me. Bigla nitong sagot. Hindi siya nakapaghanda sa susunod nitong ginawa. Hinawakan nito ang balikat niya at saka siya biglang inihiga sa kanyang kama. Nasa kanyang mga balikat ang mga kamay nito kaya hindi siya makawala. "Are you seriously doing this right in my own room?" Tuligsa niya rito. Why? Are you afraid of me now? Sana, naisip mo yan bago mo sabihin sa akin ang pwede kong gawin, kahit anong gusto kong gawin sa'yo. It's too late to take back your words now. Seryoso nitong sabi na nagpakabas sa kanya. "Bakit naman ako matatakot sa'yo?"
Natatawa niyang sabi kahit ng totoo ay kumakabog ng malakas ang kanyang dibdib. Kahit gawin ko to. Tanong nito at saka nito inilapit ang mukha nito sa mukha niya. Pikit mata niyang hinintay ang susunod nitong gagawin. Pero sa halip na asahan ng labi nito, ay napamulat siya ng maramdaman ng daliri nito malapit sa labi niya. Sabi ko na nga ba, fake lang ang nunal malapit sa labi mo. I don't remember saying this before. Anito habang binuburang peking nunal na ginuhit niya kanina gamit ang isang itim na eyeliner. What are you doing right now? Are you disappointed na hindi kita hinalikan? Pang-aasar nito. Mabilis niya itong itinulak para itago ang hiya at nahirapan pa siya dahil sa bigat ng katawan nito. Ang yabang mo talaga! Anya at sa kanya narinig ang mahina nitong tawa. Huwag ka na masyadong ma-disappoint. As much as I want to kiss you, I'll do it the next time we meet. I'll come back again, Audrey. Pahayag nito bago lumabas mula sa kanyang kwarto. Hindi nga ako disappointed, sabi! Sigaw niya pero narinig niya lang ang pagtawa nito habang isinasara ang pinto. Matapos niyang masigurong wala na ito ay saka siya muling nahiga sa kama at saka makailang ulit na ipinadyak ang mga paa sa hangin dahil sa nararamdaman niyang kilig. Ay, umayos ka nga, Audrey! Bakit ka naman kinikilig? Hindi ka naman niya hinalikan. Pero ano kaya ang pakiramdam kung naglapat nga ang labi namin? Tanong niya sa sarili at saka siya tumili at muli niyang ipinadyak ang mga paa nang mabilis dahil sa halo-halong nararamdaman niya. Naputo lang iyon na muli siya makarinig ng mga katok. Mabilis siyang napaupo sa kama at saka inayos ang sarili. Naisip niya muling bumalik si Ruel para sa kanya, pero mabilis niyang ginawang blanko ang reaksyon ng mukha nang ang ate niya ang pumasok. Mabilis niyang binurang ngiti sa mga labi niya nang pumasok sa kwarto ang kanyang kapatid. Bigla kasi siyang nakonsensya dahil sa mga ginawa niya. Nagawa niya magsinungaling at magpanggap bilang ibang tao para sa kanyang kapatid, pero sa huli, nahulog ang loob niya sa lalaking dapat ay pakakasalan nito. Oh, bakit bigla ka natahimik? Kanina lang narinig kitang kinikilig dyan paglabas si Rowel sa kwarto mo ah. Nakangiti nitong sabi kaya lalo siya nakonsensya. Ano kasi ate, wala naman nangyari sa aming dalawa. May sinabi lang siya kasi, nagkakilala kami nung isang araw sa mall. Pagpapaliwanag niya para hindi nito bigyang kahulugan ang pagpasok ni Ruel sa kwarto niya kanina, pero tinawanan lang siya nito. Bakit napaka-defensive mo naman? May sinabi ba ako? Wala nga, pero baka kung anong isipin mo at baka isipin mo pa na masamang tao si Ruel. Believe me ate, he's a good guy. Pagtatanggol niya rito. Ay naku bunso, halata ka naman masyado. Ganon mo na ba kagusto ng lalaking yon at handa kang ipagtanggol siya kahit wala naman akong sinasabing masama sa kanya? Hindi ko siya gusto ate. Kontra niya. Naningkit ang mga mata nito at binigyan siya ng makahulugan tingin. Hindi mo ako maluloko, Audrey. Hindi nga sabi ate. Okay, fine. Pero hayaan mo nga muna ako magsalita kasi kanina ka pa nag-a-assume na mag-isa dyan. Wika nito. Anong ibig mong sabihin? Kilala kita, Audrey. Malamang nakokonsensya ka kasi binibigyan ka ng atensyon ni Ruel. Pero hindi ka dapat mag-alala tungkol doon kasi mali ang iniisip mo. Ha? Hindi kita maintindihan, ate. Nalilito niyang sabi. Hindi siya makasabay sa pahayag ng kanyang kapatid. Wala kang dapat ipaliwanag sa akin tungkol sa relasyon niyo ni Ruel dahil ikaw ang gusto niyang pakasalan. Pahayag nito kaya bigla siya napatayo sa kama. What? Sigaw niya kaya nagulat din ang kapatid niya sa kanya. Umupo ka nga. Bakit bigla ka nalang sumisigaw dyan? Anito at saka nito hinilang kamay niya pababa para mapilitan siyang muling bumalik sa pagkakaupo sa kama. Wait lang ate ha. Bakit niya ako pakakasalan? Di ba ikaw dapat yon? Tanong niya. Aba, mali ko. Basta sabi niya, ang bunso natin ang pakakasalan niya nang tanungin siya ni Papa tungkol sa kasal. Ang sabi niya, hindi ka rumaalis sa isip niya nung una kayo magkita sa bookstore. Nakilala ka raw niya noon kasi namukhaan ka raw niya dahil sa sinenda picture natin ni Papa sa kanya. Bakit kasi agad ka umalis kanina? Hindi mo tuloy narinig ang mga kwento at ang proposal niya. Simple nitong kwento. Bakit parang wala lang sa'yo nangyari ate? Wala naman talaga. Okay lang naman sa akin na ikaw ang pakasalan niya. At isa pa, humingi na rin siya ng pasensya sa akin kasi hindi daw niya kayang sundin ang kasunduan ng papa niya at ang papa natin na magpapakasal ang mga panganay nila. Wala eh.
Tinamaan yata talaga sa'yo si Ruel. Pagbibiro pa nito pero hindi niya iyon kayang sakyan. Pero hindi ka ba nanghihinayang ate? Malungkot na tanong niya at mahina siyang tinawanan nito. Bakit naman ako manghihinayang? Ate naman, sa gwapo, yaman at bait ni Ruel, wala ka nang ibang hahanapin pa sa kanya. Medyo mayabang nga siya at mataas ang tingin sa sarili pero bagay naman sa kanya yon kasi may pagmamalaki naman talaga siya. Eh di mas mabuti kung ganun palang tingin mo sa kanya. So, anong problema mo? Ikaw ang may problema, ate. Naririnig mo ba sinasabi ko? Bakit kasi hindi mo na lang ako diretsuhin, Audrey? Giit nito. Ang sinasabi ko is, bagay kay ni Roel sa isa't isa. Bakit mo ba pinipilit na maging kami? Ang kulit mo naman. Ikaw nga ang gusto ni Roel. Pero bakit ako? Bakit ako rin ang tinatanong mo? Natahimik siya sa sobrang kalituhan. Hindi niya alam kung ano ang dapat isipin dahil hindi niya maintindihan kung bakit siyang pakakasalan ng binata. Matapos niyang gawin ang lahat ng effort para magpanggap at siguraduhin, karapat-dapat itong maging asawa ng kanyang kapatid. Hindi ko kasi maintindihan, ate. Ikaw ang hindi ko maintindihan, Audrey. Halata namang may gusto ka kay Ruel, so bakit pinipilit mo siya sa akin? Nabigla siya sa pahayag nito. Nag-umpisang mag-init ang mukha niya at alam niyang namumula na iyon dahil sa pagklaro ng ate niya sa kanyang nararamdaman tungkol sa binata. Yumuko siya at saka tumingin sa ibang direksyon para itago ang pamumula ng kanyang mukha. Wala akong gusto sa kanya. Mahina niyang sabi pero sapat na iyon para marinig ng kanyang kapatid. Magsisinungaling ka pa eh. Halata namang gusto mo rin si Roel. Eh bakit hindi mo nilang aminin? Pagbibiro nito pero natahimik siya. Wait, don't tell me, mali nga ako. Wala ka bang gusto sa kanya? Mabagal siya lumingon sa kapatid at saka ngumuso na parang bata na malapit ng umiyak. I like him, ate. Sa wakas ay pag-amin niya. Ay, sinasabi ko na nga ba eh. Hindi ako pwedeng magkamali. Yung mga ganong lalaki ang tipo mo kahit noon pa, di ba? Magkaiba talaga tayo ng tipo kahit magkapatid tayo. Kaya ako nagkataon ay hindi ko rin magugustuhan si Ruel. Kaya hindi ka dapat na mag-guilty, Audrey, okay? Natahimik siya ng ilang segundo bago muling nagsalita sa mahinang boses. Pwede ko ba siyang magustuhan, ate? Bakit naman hindi? Sagot nito. Ano kasi? May nangyari ba, bunso? Nag-aalala nitong tanong. Gusto niyang magtapat sa kapatid pero sa huli ay hindi niya iyon ginawa. Naisip niyang siyang gumawa ng problema kaya siya dapat ang umayos sa mga ginawa niya. Paano ka? Paano kung tumanda kang dalaga ng dahil sa akin? Ang yabang mo naman! Anito sabay pisil sa isa niyang pisngi. Bakit naman ako tatandang dalaga dahil lang hindi ko pa kakasalan si Rowella Aber? Eh, syempre, mahirap na makakita ng lalaking hihigit pa sa kanya. Ang gwapo kaya ni Rowell. Aba, talagang pinagmamalaki mo na siya kahit hindi pa man talaga kayo, no? Nagsasabi lang ako ng totoo, ate. Nako, talaga yatang na-inlove na ang bunso namin. Anito at saka siya nilapitan at niyakap. Nakaramdam naman siya ng lungkot. Sinisisi niya ang sarili kung bakit nagawa niya pa ang mga ginawa niya kung sa bandang huli ay hindi rin pala gumana ang plano niya. Nakokonsensya rin siya sa pagsisinungaling sa kanyang kapatid at pati na rin kay Ruel. Nagpasya siyang itama ang lahat. Sa pagbabalik niya sa trabaho ay balak niyang sabihin ang katotohanan sa binata. At pagkatapos ay saka rin siya magtatapat sa ate at mga magulang niya. Sa ngayon, pinili na muna niyang humingi ng tawad sa kapatid nang hindi sinasabi ang dahilan kung para saan yon. I'm sorry, ate. Para saan? Para sa lahat. Sige na nga. I forgive you, bunso. Lumipas ang ilang araw at muli nang bumalik sa kanyang trabaho si Audrey. Nagmamadali siya nagbihis kinaumagahan at inayos ang sarili bilang si Manang Aida sa huling pagkakataon. Manipis at hindi waterproof ang ginamit niyang make-up sa kanyang mukha dahil bigla siyang naubusan ng supply at nakalimutan niyang bumili ng mga bago dahil naging okupado ang isip niya sa maraming bagay sa mga lumipas na araw. Pagdating niya sa mansyon, ay inatasan siyang maglinis na muna ng swimming pool sa halip na sa study room kaya hindi sila agad na nagkita ni Rowel. Pinagtulungan niya at ng isa pang kasambahay na sungkitin ng mga nahulog na mga dahon sa pool na dinala ng malakas na hangin.
Maiwan na kita manang Aida at kakaunti na lang naman ng mga daon sa pool. Inawanan ko kasi niluluto ko sa kusina at babalikan ko na kung papayag ka. Sabi ng babae. Oo, siya sige at patapos na rin naman ako. Sagot niya. Makalipas ang ilang minuto ay saka na sana siya aalis malapit sa pool pero hindi niya namalayan na nasa alanganing posisyon ng paa niya kaya naman nahulog siya sa pool. Nagpumiglas siya sa tubig sa sobrang taranta. Hindi siya marunong lumangoy at unti-unti na siyang nawawala ng malay hanggang sa makakita siya ng anyo ng isang lalaki na papalapit sa kanya bago siya tuluyang mawala ng malay. Paggising niya ay hindi niya makilalang kwarto kung nasaan siya. Tumayo siya sa kama at nagulat siya nang biglang pumasok sa kwarto si Ruel. Manang Aida? Bungad na tanong nito at may halong galit ang tono nito at hindi niya yon maintindihan. Tumikim siya para ihanda niyang sariling gamitin ang pangmatanda niyang boses. Paano po kayo nakarating dito, Sir Ruel? Nagtataka niyang tanong pero sa halip na sumagot ay tinawanan lang siya nito. Ang galing mo pong umarte, Manang. Mapait na sabi nito kaya siya biglang kinabahan. Ano pong ibig niyang sabihin? Nalilito niyang sabi. Tignan mo muna itsura mo sa salamin bago mo ako sagutin. Galit na utos nito at wala sa sarili siyang sumunod. Nanginginig ang kamay niya na makita na may bahid pa na sobrang makeup ang mukha niya. Pero hulas na yon at bakbak na rin ang ilang parte ng prosthetic niya kaya litaw na ang orihinal niyang mukha sa salamin na nasa harap niya. Hayaan mo muna ako magpaliwanag, Ruel. Mahina niya sabi matapos ibaba ang salamin at saka yumuko sa hiyang nararamdaman. I don't wanna hear it. Matigas nitong sabi matapos tumalikod sa kanya. Pero Ruel, promise, hindi ko sinasadyang gawin to. Kung ganon, may pumilit ba sa'yo para gawin to? Tanong nito habang nakatalikod pa rin sa kanya. Natahimik siya ng ilang segundo bago sumagot dito. Walang pumilit sa akin. Nahihiya niyang sagot. So, you did this on your own. Oh, I see. Sana, nag-enjoy kang paglaruan ako, auntie. Dagdag at tumalikod palayo pero napatigil ito nang biglang hawakan niya ang isang kamay nito. Please, let me explain. Pakiusap niya. Hindi na kailangan pa. I never thought na katulad ka rin ng mga babaeng kasambay na pumasok dito para alamin ang kahinaan ko. Sana, nakuha mo rin kung ano gusto mo sa huli. Mapait na wika nito at hindi niya maiwasang masaktan. It's my fault, Rowell. Just please let me explain first. No, just go, Audrey. Siguro, ako ang nagkamali sa pagkakakilala ko sa'yo. It's my fault. Nito at saka tuluyang umalis. Hindi na napigilan ni Audrey ang maiyak pag-alis ni Rowell. Hindi niya akalaing darating sila sa ganoong sitwasyon at hindi iyon ang inaasahan niyang kahihinatnan ng lahat. Naisip din niya na hindi siya masasaktan ng ganon kung hindi pa nahulog ang loob niya rito. Nung araw ding yon ay ang pag-alis niya sa mansyon. Kahit na malalim na ang gabi, ay bumiyahe pa rin siya para makauwi sa kanila. Niyakap niya na mahigpit ang kanyang ate nang datnan niya ito sa kanilang bahay. Anong nangyari, Audrey? May masakit ba sa'yo? Natanong nito sa sobrang pag-aalala. Masakit ang puso ko, ate. Mahina niyang sagot. Kumalag sa yakap niya ang kapatid at saka nito hinarap ang mukha niya gamit ang pareho nitong mga palad para makita nito ang mukha niya ng malinaw. Tell me what happened. Kalmado nitong sabi at hindi na niya napigilan ang sarili sa pag-iyak at saka siya nito muling niyakap ng mas mahigpit. Nang mahimasmasan siya ay saka siya ipinaliwanag ang lahat ng ginawa niya. Kung paano siya nagpanggap para dito at kung paano nahulog ang loob niya kay Rowell. Inilabas niya lahat ang nararamdaman niya at buong suporta namang nakinig sa kanya ang kanyang kapatid. Sa ganun mo lang tatapusin ang relasyon niyo? Tanong nito nang matapos na siyang magpaliwanag. May magagawa pa ba ako? Nasa sayo yan. Kung di mo naman pala siya ganun kagusto, bumalik ka na lang sa dati mong buhay. Pero paano kung mahal ko talaga siya, ate? Balikan mo kung ganun. Bigyan mo muna siya ng panahon para makapag-isip. Pagkatapos, bumalik ka at magpaliwanag ka pa rin kahit ayaw niya makinig. Sa huli, susuko din yun. Sino bang makakatiis sa bunso namin na sobrang cute? Sagot nito at saka ipinatong ang ulo niya sa dibdib nito para pagaanin ang nararamdaman niya.
Sinunod ni Audrey ang payo ng kanyang kapatid. Itinuuna muna niya ang kanyang atensyon sa pag-aaral at nang magtagumpay na siya makapagtapos, ay saka siya naghanda para puntahan si Rowell. Sa pagkakataong iyon ay wala na siyang plano. Wala siyang ibang balak kundi ang magpaliwanag dito at kung bibigyan siya nito ng pagkakataon, ay muli niyang ipapakilala ang totoong pagkatao niya. Bumiyahe siya matapos magpaalam sa pamilya niya. Naipaliwanag na rin niya noon sa mga magulang niya ang mga nangyari. At katulad ng ginawa ng kanyang kapatid, naging buo ang suporta ng mga ito sa kanya. Anong sinasabi mong wala pang makeup artist? Ang laki kung makasingil siya ng talent fee pagkatapos maliliit lang pala siya sa kasal. Ano na lang mangyayari sa bride kapag nalaman niya to? Malakas sa sigaw ng isang babae sa kausap nito sa cellphone na nakasabay niya sa paglalakad papuntang bus station. Kaya hindi niya napigilang makinig sa sinasabi nito. Saan naman ako makakahanap ng kapalit niya sa oras na to? At saka malapit na ako sa simbahan. Saan naman ako hahanap ng makeup artist na malapit dito? Dagdag pa nito at sa huli ay hindi na niya napigilan ang sariling makialam nang marinig ang desperadong boses ng babae. Sanay na sa ganoong eksena si Audrey dahil madalas ay bigla-bigla na lang siyang tinatawagan ng mga kakilala niya kapag hindi mahagilap ang makeup artist ng mga ito sa araw ng okasyon. Excuse me? Mahinang sabi niya, kaya napatigil ang babae sa mabilis nitong paglalakad para tignan siya. Yes? Kunot noon itong tanong sa kanya. Maybe I could help. Anya habang nakangiti. Are you a makeup artist, ma'am? Gulat na tanong nito. Yes, I am. Sagot niya. Nagulat siya nang bigla siya nitong niyakap sa sobrang kagalakan. I found someone. Sabi nito nang muling balikan ng kausap sa cellphone. I'm Audrey, by the way. Pagpapakilala niya pero sa halip na magpakilala pabalik ang babae, ay bigla nitong hinila ang braso niya at wala na siyang nagawa, kundi sabayan na mabilis nitong paglalakad. Mamaya na tayo magpakilala sa isa't isa. Let's go to my car first. Nagmamadali nitong sabi. Kung titignan ay parang nakidnap siya ng babae pero hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit hindi siya makaramdam ng kung anumang pag-aalala. Hindi niya man kilala ang babae ay wala naman siyang maramdamang masama tungkol dito. At isa pa, dahil isa na siyang ganap na makeup artist, hindi niya maatim na hayaan na lang ang bride sa kasal nito. Ilang minuto lang silang naglakad bago makarating sa kanyang sasakyan. Nagpakilala na rin ito sa wakas matapos paandarin ang kanyang kotse. What's your name again? Tanong nito habang tutok ang atensyon nito sa daan. Audrey, sagot niya. Nice to meet you, Audrey. I'm Mona. Pagpapakilala din ito. Same here. Saan pala tayo pupunta? Sa hotel, malapit sa simbahan. Doon ngayon naghihintay ang bride na clueless pa rin hanggang ngayon. Hindi namin pinalam na wala pa rin ang makeup artist niya. I think that's better. Thank you talaga, Audrey. Naku, kung hindi kita nakilala, siguro aligaga pa rin kami hanggang ngayon. Matagal ka na ba ang makeup artist? Medyo. Tipid na sagot niya. I'm glad to know that. Nakahinga tuloy ako ng maluwag. Naku, lagot talaga kami kapag nalaman ng groom na may palpak sa preparation namin para sa bride niya. Nakakatakot ba siyang magalit? Tanong niya habang nakangiti. Kung alam mo lang, mabuti na lang talaga sobrang gwapo niya. Ngumiti lang siya dito at hindi sumagot. May mga nakahanda ng iba't ibang klase ng makeup sa kanya pagdating niya sa kwarto ng hotel kung nasa ng bride. Mabilis siyang kumilos at ginawa ang makakaya niya para hindi sila maghol sa oras bago ang kasal. Hindi naman siya nahirapang ayusan ng bride at dahil sa taglay nitong kagandahan, ay kinailangan niya na lang na i-enhance pang lalo ang natural nitong ganda. Nang matapos nitong ayusan, ay muntik pa itong maluha habang niyayakap siya sa sobra raw niyang pagpapaganda dito. Matapos na magtungo ang bride sa simbahan, ay saka siya isinabay ni Mona papunta doon gamit ang kotse nito. Pagdating nila doon, ay muling nagpaalam si Mona dahil may aasikasuhin muna raw ito. Siya naman ay nag-ikot muna sa simbahan habang hindi pa nagsisimula ang kasal. Ang bongga naman pala ng kasal. Bulong niya sa sarili na makita ang engrandeng ayos ng simbahan na puno ng puti at asul na mga rosas. Pumasok siya sa loob ng simbahan. Sisilip lang sana siya sandali pero napako siya sa kinatatayuan niya nang makita si Ruel na nakatayo malapit sa altar. Nakaitim ito mula sa suot nitong suit hanggang sa mga sapatos. Malinis din na nakahawi ang buhok nito
na hindi pantay ang pagkakahati. Hindi mapagkakailang, gwapo pa rin ito. Pero sa halip na maging masaya, ay parang sasabog ang puso niya sa oras na yon nang maisip na ito ang gwapong lalaking tinutukoy ni Mona bilang groom. Nagtama ng mga mata nila at mabilis siyang tumakas. Tumalikod siya at malalaki ang hakbang na lumayo. "Audrey, wait!" Sigaw ni Rowella matapos siyang hilahin sa kamay nang maabutan siya. "Bumalik ka na sa loob. Baka malungkot ang bride kapag nalaman niyang wala sa loob ang groom niya." Nakayuko niyang sabi habang hawak pa rin ito ang kamay niya. "What do you mean?" "You don't have to say anything, Rowell. Just let me go quietly. Kasalanan ko ang lahat at pagsisisihan ko habang buhay ang nagawa ko sa'yo noon. Kasalanan ko at ikakasal ka sa iba ngayon. Pero hindi na kita pipigilan. Kahit mahal pa rin kita." Malungkot niyang pahayag. "You're crazy." Sagot nito na ikinagulat niya kaya siya napatingin sa mga mata nito. "Yan lang ba sasabihin mo pagkatapos kong lakasan ng loob kong sabihin ang nararamdaman ko sa'yo?" Galit na tanong niya rito. "What about you? Hayaan mo lang pala akong ikasal sa iba kung nagkataon." "Gusto mong gawin ko, itakas ka?" Ngumiti ito bago muling magsalita. "Hindi ba pwedeng tanungin mo muna ako bago ka mag-assume na ako ang groom?" Wait, are you telling me hindi ikaw ang ikakasal ngayon? Pwede ba akong ikasal ng walang bride? Pilosopo nitong tanong. Pero bakit ang sabi ni Mona sobrang gwapo raw na lalaking ikakasal ngayon? Kaya na makita kita sa ayos mo, akala ko. Hindi niya maituloy ang kanyang sasabihin dahil nalilito pa rin siya. "Tell me, ako lang bang gwapong lalaking kilala mo?" Mapagbiro nitong tanong. "Oo na, ikaw lang ang lalaking gwapo sa paningin ko." Napipilitan niyang sagot. Inaasahan niyang magyayabang na naman ito pero yumuko ito at malungkot na nagsalita. "Then, why did it take long for you to come back? I've been waiting for you all this time. Ang akala ko, ilang araw o linggo lang ang lilipas at babalik ka rin nung umalis ka. Kasi ang akala ko, gusto mo rin ako. Pero nagkamali ako. Kasi inabot pa ng taon bago tayo ulit nagkita. At sa hindi pa inaasahang pagkakataon. Gusto rin kitang puntahan nun. Pero sobrang saktan kasi ako sa ginawa mo. At dahil hindi ka nga bumalik, naisip ko na, baka hindi mo na nga talaga ako gusto. Siguro ay." Hindi na nito naituloy ang sinasabi matapos niyang halikan ito sa mga labi. "Ang sabi mo nun, hahalikan mo ko sa susunod na magkita tayo. Bakit ang dami mong sinasabi ngayon?" Pilya niyang sabi bago ulit nagpatuloy. "Sapat na bang halik na yan para malaman mong gusto talaga kita?" Dagdag pa niya. Matagal siyang pinagmasdan ni Ruel. Halos matunaw siya nang tignan siya nito na puno ng pagmamahal. "Ang akala mo ba, hindi kita gagantihan?" Anito at saka siya mariing siniil ng halik. Parang tumigil ang paligid sa oras na yon. Nang maghiwalay ang mga labi nila, ay saka muling nagsalita si Audrey. "I'm sorry sa mga nagawa ko." Balungkot niyang sabi matapos maghiwalay ang namumula nilang mga labi na halos magkadikit pa rin sa sobrang lapit. "Pwede ka pa namang bumawi." Panunokso nito sa kanya. "Paano naman? Date me." Nakangiting sagot nito matapos pagdikitin ang kanilang noo. "I will." Sagot niya bago sila muling nagsalo sa isang matamis na halik. Bumalik sila mula sa umpisa. Nag-date sila hanggang sa maging opisyal ang relasyon nila at pagkalipas ng ilang taon ay saka sila nagpakasal. Lumipas ang ilang taon at dumating ang ikalawang wedding anniversary nila. Tinawagan si Audrey ng kanyang asawa upang alamin kung pauwi na siya. "Hindi pa tapos ang work ko, love." Pagsisinungaling niya. "Okay lang, mahihintay naman kita o gusto mo bang sunduin na kita?" Hindi na. Alam ko may pagganap ka na naman dyan sa bahay dahil anniversary natin. Ilang oras na lang, nandyan na ako, promise." Ang totoo ay nasa Obigay siya para magpa-check up. Mahigit isang oras din bago siya nakauwi at sinalubong siya ng isang kumpol na mamahaling bulaklak. "Happy wedding anniversary, love." Bati ni Rowell pagpasok niya sa bahay. "Happy wedding anniversary rin, love." Bati niya pabalik at saka ito niyakap. Inalalayan siya ng asawa papunta sa mesa kung nasa ng inihanda nitong romantic dinner. Ipinaghila siya nito ng upuan at pagkatapos ay umupo rin ito sa upuan na nasa tapat niya.
Bago sila mag-umpisang kumain, ay binuksan nito ang isang bote ng wine at saka nagsali ng laman niyon sa wine glass. Kinuha ni Ruel ang wine glass at saka itinaas para makapag-toast sa kanya, pero hindi niya ginalaw ang baso at pinagmamasdan lang yon. May problema ba, love? Nag-aalanlang tanong ng asawa niya. I don't want to drink, love. What do you mean? Nagsawa ka na ba sa wine? Do you want me to get you a beer or anything? No, love. Hindi na ako pwedeng uminom ng kahit na anong alak. Don't tell me you're... Hindi nito na ituloy ang sasabihin nang tumayo siya at lumapit dito. Malapit na tayong maging mama at papa. Mangiyak-ngiyak na sabi niya. Marahang tumayo si Ruel at maingat na niyakap siya. Thank you, love. I promise to be a good father sa magiging anak natin. And I promise to stay a good husband to you as well. I know you will. I love you, Ruel. I love you too, Audrey. Anito at pagkatapos ay sinapo nito ang kanyang mukha at sa kanila pinagsaluhan ang isang matamis na halik. Hindi man nag-umpisa na magandang relasyon nila, naging maswerte naman si Audrey dahil nagkaroon siya ng pagkakataon na itama ang pagkakamali niya. Hindi rin siya nag-aksaya ng panahon para ipadama sa lalaking hindi niya inaasahan na mamahalin niya kung gaano niya ito kamahal at kung gaano siya nagpapasalamat at dumating ito sa buhay niya. Marami pa silang pagdadaanan sa buhay pero magkasama nila yung haharapin dahil malaki ng tiwala nila sa kanilang pagmamahal sa isa't isa. The End. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!